Ang daming pasahero at mga sasakyan na gustong tumawid sa Negros. Biruin mo mga boss yung number namin. Pagdating ko na nagpalista ko, number 94, pero page 9 yan. Ang tinawag pa lang, pagdating ko page 7 pa lang. Ang page 8 is 1 to 100. Wala pang tinawag kahit isa. So ano na kami ngayon, papunta na kami ng Dumangas Port. Kasi ang plano, tatawid kami ngayong gabi, pa-Negros na kami. Gusto kasi namin gusto namin gabi magtawid ng Negros kasi mas para sa akin mga boss, kung magroro kayo mas maganda pag gabi kasi may mga wait time eh. So pag gabi makasave ka ng gas kasi pwede mong yung naka-off lang yung engine mo kasi nga hindi mainit. Pero pag araw napakainit, naka-on lang yung engine mo. So kung may nag-wait time ka ng 2 oras kang naka-on, hindi naman pwedeng mag-standby ka sa kahit saan mga boss kasi may pila yun eh, may number, kaya nakaabang ka na tawagin yung number mo. So yun nga, kaya nga yun ang dahilan yun bakit gabi yung biyahe namin ngayon. Time check 6 PM ng gabi mga boss. Based sa Google Map, 2 hours and 24 minutes yung biyahe papunta Dumangas. 122 kilometers yun mga boss, galing Carles to Dumangas. Tuloy lang muna yung biyahe namin. Anyway, mamaya kakain kami ulit dun sa Dumangas Boulevard, yung kinainan namin pagdating namin last time sa Dumangas. Doon kami babalik, doon kami kakain mamaya. So anyway mga boss, yun na lang muna kasi talaga malakas ang ulan ngayon. Focus muna ako sa pag-drive. Alam niyo naman pag maulan hindi masyadong makikita yung daan, so focus muna ako mga boss. Basta ako mag-update na lang ako mamaya. Mahaba-haba pa itong biyahe namin ngayong gabi hanggang makaabot kami ng Bacolod. Baka doon na kami mag-overnight. Basta update na lang ako mamaya boss kung ano yung mapag-desisyonan namin. So nandito na kami sa Dumangas Port. Ayun, ko yung Dumangas Port. Yan. Dumating kami ng mga alas 8 na eh. So 8 ng gabi. So bali 2 hours and 30 minutes yung biyahe talaga namin. Or 2 hours and 45 minutes. Tas pagdating namin, ang daming pasahero at mga sasakyan na gustong tumawid sa Negros. Biruin mo mga boss yung number namin. Pagdating ko na nagpalista ko, number 94, pero page 9 yan. Ang tinawag pa lang, pagdating ko page 7 pa lang. Ang page 8 is 1 to 100. Wala pang tinawag kahit isa. Tas kami page 9 up to 94. Tas 4 wheels yun, may mga truck pa. So siguro makasakay kami nito mamaya pa talaga, siguro mga 10 na siguro, ganun. 10, na yun eh, 10 or 11 na, ganun, 11, sabihin natin 11 na kami makasakay. So nandito kami ngayon. Yan, yung pamilya ko, yung van. Nagluto pa kami. So pa kami, usap-usap muna. So siguro mga boss, ito pagdating namin sa Bacolod, tulog muna kami sa yung pension Bacolod, yung tinulugan namin last time sa video namin. Tulog muna kami kasi kakapagod eh. Kung didiretso kami ng Cebu, parang abutin kami ng 24 hours na walang tulog. So muna mga boss, baka tulog muna kami sa Bacolod. Rest muna ng maayos. Saka bukas na kami
pupunta ng Pawi ng Cebu. Good morning na. Time check mga boss, 6 AM ng umaga. Nasa Iloilo pa rin kami. Kagabi, di ba dumating kami sa Dumangas, ano na, mga 8:30 PM or 8 PM. Tapos kumain kami. Nagstay kami ng 1 hour doon sa lugar kasi nga baka, pero nagpalista. Pero kumain lang kami kasi nga sabi ko matagal pa to. So pagkatapos namin kumain 10 PM, umalis na kami sa lugar na pinagkainan namin at dumiretso na sa pila dito sa loob ng port. Pagdating namin, yun nga, parang page 8 pa rin ang tinawag, nasa page 9 pa kami. So biruin niyo mga boss, 8:30 kami dumating dito kagabi. Ngayon 6:15 na, nasa Dumangas pa rin kami. Ilang hours na yung wait time namin. Pero ngayon nasa loob na kami ng barko. Ngayon pa kami nakasakay. So 10 hours wait time mga boss. Biruin mo yun. Siguro dahil holiday December 23 na ngayon eh. So busy na yung mga tao, yung iba uwi dahil Pasko na, iba may bibilhin or kukunin sa Negros. So yun nga, sana naman pagdating namin sa Negros di ganito yung sitwasyon ang patawid Cebu galing Negros. Sana. Pero huwag kayong mag-alala mga, tatlong option naman yun eh, na RORO ang Negros to Cebu, tatlong option. So sana nga. So yun na lang muna mga, ina-update ko lang kayo kung ano yung sitwasyon namin dito. Pero sarap ng tulog pa rin. Nakasave pa kami kasi sa van lang kami tulog kami ng 6 hours. Sarap ng tulog dito lang sa van kasi malamig talaga yung hangin dito. Buti na lang hindi umulan. Sarap ng tulog. Yung mga anak ko ngayon natulog pa rin doon sa likod. So ito na, dito na talaga tayo sa touchdown na tayo sa Bacolod, Bredco Port. So sumatotal 12 hours talaga yun, from Dumangas. Wait time sa Dumangas ng 10 hours, tsaka 2 hours sa Roro papunta na dito sa Bacolod. Ito na yun mga boss, Bacolod Port. So dami din mga papuntang Iloilo rin. Yan, nakalinya na din yan eh. Yung mga sasakyan na yan, pa Iloilo rin yan. So 8:26 AM. Ngayon ang plano namin is kasi ngayon today is the day na uuwi na kami ng Cebu. Hindi na kami magstay sa Bacolod kasi nga dito na kami nagstay sa van. So dire-diretso na to mga boss. Maghanap lang kami ng breakfast. First time namin mag fast food. Mag-McDonald's kami ngayon. First time na mag-fast food. Lahat nagluluto lang kami talaga, maliban lang sa Boracay na sa labas kami kumakain. Ito talaga yung mag-van life mga boss. Parang talaga nagtitipid. Yung pagkain mga boss, na yun, gastos talaga yung pagkain. Malaking bagay na yun pag nagluluto lang kayo. Malaking tipid na yun. Siguro yung pinaka-plan namin ngayon mga boss is patampi na lang siguro kami kasi doon ang dami talagang roro doon mga boss. Yung mga hindi pa nakapag-try na mag-roro Cebu Negros, yung rota na yan, yung Tampi, Bato Tampi or
Liloan, Sibulan ng Dumaguete. Yun yung mga lugar na every 30 minutes may barko, mga boss. Kasi nga ang lapit nun, 15 minutes away lang from mainland to mainland. So napakalapit lang, kaya ang dali makabalik ng mga barko. So tapos ang dami pa nilang barko, tapos malalaki yung mga barko doon, mga boss. Talagang makakarga ng ang daming sasakyan. So kaya yun yung pinaka plan namin ngayon. Sige lang, mag-update ako sa inyo, mga boss, kung ano ba talaga. So update lang tayo, mga boss, ha. Si Jollibee po nag-greet sa amin. Welcome to Bacolod City. Jollibee nag-greet sa amin, pero McDonald's kami kakain. Alaan niyo kung bakit, mga boss. Dahil sa kape. Kailangan talagang magkape ang mga driver, mga boss. Hindi pwedeng tubig lang. Kape talaga. Kasi nagkakantok ang mag-drive, mga boss. So hindi lang yan para sa iyo, kundi safety din lang pa sa iyo. Di ba tayo, mga boss, yung kung turista tayo sa isang lugar, yun kasi yung gusto nating makita, kung bali, ano ba yung, anong klase yung pamumuhay nila dito, yung anong klase yung ano yung mga trabaho, mga negosyo ng mga tao, ganun, di ba? So ito yung mga tricycle dito, mga boss. Simple lang yung tricycle dito, hindi kagaya dun sa Rojas. Grabe yung meron naman sa video yung, mga boss, makikita nyo yung sa Rojas, parang ginawang fighter na tricycle, parang pwedeng pangbangga kung dito parang simple lang, mga boss. Parang e-bike e-bike dito pala talaga to, pero wala to sa amin. Iba ding e-bike to, wala sa amin. Sakto, mga boss, mura lang yung diesel dito, mga boss, 54. Sakto pang biyahe to, pang malayuan, boss, kasi mura. Ito ka, boss. Mamaya na, pag tapos na kain, mamaya na kami magpag-gas, mga boss. Mali kung palis na talaga kami pag umpisa na ng biyahe na. Ngayon naman nakain mo na Yan, may malaki yung Jollibee pala dito, mga boss. Tingnan namin yung McDonald's, mga boss, kung malaki ba din. Pag hindi masyadong malaki, balik kami rin, mga boss. Maganda yung parking. Sige lang, mga boss, diretso lang. Parang balik kami doon sa Jollibee nila na malaki. Parang sarado yan, mga boss. Sarado. Grill lobby. Hindi pwede doon doon lang tayo banda sa Jollibee ulit, mga boss, kasi malaki yung Jollibee, malaki yung parking area. So doon na lang tayo, balik tayo doon. Kung natin bumahin yung kape, pwede naman tayong may mga naman kami, heater na pwede mag-hot chocolate. Jollibee na lang tayo. Bali, umiko na tayo sa capital nila, yung lagoon nila. Dito yung lagoon. Nandun na rin sa media namin, mga boss, yung lagoon. Yung sa yung makita. Nasa loob. Ito yung mga boss, Ayala Mall ng Bacolod. Ayala Mall. Siya parang, para sa akin, mga boss, parang uptown ng Cebu. Uptown, yung parang uptown talaga siya. So ito, unit top nila. Ayan.
mga boss, hindi na kayo ano, walang problema dito sa ano, kung may bilhin kayo, may mall dito talaga mga boss. Malalaki yung mga mall dito mga boss. Ano din siya, big city na din ang Bacolod. So yun nga, first time namin na mag fast food mga boss ha. Simula nung dumating kami dito, simula ng ano namin, outdoor tripping, outdoor or ano ang tawag dito, bakasyon. Nagano na lang kami, luto-luto, parang ano talaga namin mga boss, ginawa talaga naming ano to, van life mga boss. So endless escapade using van mga boss. Dito tayo, cathedral na naman ulit at plaza ng Bacolod. Tapos na kaming mag-breakfast. So yan o, bongbongs, SM. Punta muna kami ng SM mga boss kasi may bilhin lang na regalo. Baka walang oras na pagdating sa Cebu, or baka limited na yung oras na mag-mall pa sa Cebu. Dito na lang kami bibili. Yan o, SM ng Bacolod. Ngayon kitang-kita nyo talaga. Last time ano yun eh, gabi. Ayun o, parang ginawa nila parang annex. Ano kay dadaan ka sa ano eh, highway pa eh, ng mga sasakyan. Yan o, may mga ano, pero left and right SM pa rin yan, annex. So pasok tayo sa South Wing Gate 1. Bali ano pa, wala pang 10 mga boss. So baka ano pa, sarado pa to. Hanap na tayo ng medyo anong parking na malilim, hindi mainit dito. May lugar dito boss. Dito na kami sa SM Bacolod. Bili-bili ng ano, mga pasalubong sa bongbong. Kain ng DQ. Mahal ako, DQ. DQ eh, DQ gusto. DQ sila eh. Bacolod to eh, Bacolod. Enjoy Bacolod muna. Tapos bili kami ng Starbucks. Char. May mga paano atik-atik din. Ano mga parang paminsan-minsan din bili-bili din ng mga ganun. So ito yun mga Starbucks kami ngayon para coffee. Kasi ano tayo ngayon, long ride pupuntang Tampico. Gusto namin i-feature na din, parang ang reason nito, gusto namin i-feature yung daan na yun. Hindi namin nadaanan yun. So gusto namin makita din. Bumili na kami ng Starbucks. Yan. ay baon na. Baon namin papuntang Dumaguete. Para siyang back to civilization. Galing sa mga dagat. Di ba mga boss? Kasi yung ginawa namin, parang ano siya eh, parang nature talaga eh. Pan-tripping, dagat, mga lugar na yung biyahe ka ng malayo. So, it's more of back to ano yung syudad. So, yun na mga boss. Daan tayo sa ano yun, Patampi tayo Dumaguete para medyo ano, marami tayong makita. Mamaya daan din tayo sa ano eh, mga yung Lion's Head ng Benedicto. So, Pero depende kung mainit. San Carlos, mga ganun. Kung mainit, Daan natin yan, pakita namin sa inyo yun. Para sa inyo yun mga boss. Gusto namin kasing ma-share. Kasi
nga, hindi lahat tayo nakapunta kahit saan-saan eh. So, kaya gawin na namin para sa inyo. Kasi nandito na kami sa Negros eh. So, estimated time papuntang Cebu, mga siguro 10 hours. Estimate ko. Gabi na tayo darating doon. Sige mga boss, update kung anong makikita natin sa daan. Bali, downtown Bacolod pa rin tayo. Bali, ano na to? Kasama na yung mga pasyal-pasyal dito mga boss. Tingin-tingin sa lugar habang papuntang Benedicto. So, first talagang gawin namin, hanap kami ng tubig. My turn. Refilling station ng tubig. Kasi Pakibalik. kailangan namin mag-refill. Kasi on the way, magluto-luto na naman kami ulit para sa pagkain namin mamaya. Tawid dagat naman kasi medyo malayo pa yung biyahe natin mga boss, hindi ganun kalapit yun, medyo malayo talaga mga boss.